Salamat sa Ginoo sa tagusangan niya. Adto ta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug atong basahon og balik ang atong putukaranan sa mensahe. Romans 7:7-13 mo na atong tun-an. Apan ako lang basahon ng verse 7 for today. Gibasa naman to ganina kutob sa verse 13 no. Verse 7 lang aron di kay ta malangay, medyo taas-taas ra ba ni nga atong pagtunan karon. So, is the law sin? Mo na atong topic karon. Mo na atong tubagon. Romans 7, ako lang basahan verse 7 again. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law have said, you shall not covet. May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom. Let's pray, Father, we thank you so much for this beautiful morning, for bringing us here sa imong balay alampuanan, and for this opportunity, Ginoo, makatuon, makapamalandong sa imong pulong. O Diyos, kami nagampo, ikaw ta maghatag ka na mong lingit ng kaalam, igong kapasidad makalahutay sa pagtuon, o igong abilidad makatudlo usab nini ngadto sa uban. Ikaw ta ang imong among magtutudlo karon. Thank you for this day. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. So, last time, atong nakita, o atong nakatunan nga gitagaan tag freedom. Gi-release ta sa bondage sa law. O nianang pagka-release, nag-produce nag-results or naay purpose. Ang purpose niya na, o ang result niya na, aron kita makapamunga. So, tungod kay na-release ta sa law, na-enable ta na tagaan tag capacity nga maka-bear fruits unto God. So, makapamunga ta. Huwag ka ng fruits, both attitudes and action nga makapalipay sa Diyos. Then the second purpose or the second result sa pagka-release nato sa law is so that we can serve God in a new way. So, atong nakatunan ganina, last Sunday, service not in the oldness of the letter, but pasabot ang atong pag-serve sa Ginoo dili na external, dili na tungod kay na forced ta because it is expected of us to obey the law. Tungod kay gi-expect man sa ato nga dapat musubay gyud ta sa law kay mga anak ta sa Dios. No. But ang atong service in the newness of the Spirit, but pasabot naanay bag-o nga paagi pag-serve, relasyon, internal na ang atong service, personal o relational na ang atong pag-serve sa Dios. Dili na external nga napugusta tungod kay nay balaod nga angay natong sundon. No, we are given the capacity and the power nga maka-obey sa law internally. So now, naakaroy pangutana og same sa iyang attitude sa mga previous nga verses, nag-ask si Paul as if naa siya'y kalantugi og morning question sa iyang kalantugi. So, kay gi-release man ta sa law, is the law di ay bad nga nung gikinahanglan man ta ma-release gikan sa law? Is the law that bad that we should be released from the law? Is the law sin? Ug mao na ang atong pangutana karon. Ang balaod sa Dios. Not just we have the Mosaic law, but we have the ceremonial laws, but particularly the moral laws of God. Is it bad? Is it sinful? Ba di ay nga nung gikinhanglan man ta i-release gikan niya na? Tungod ba kay ang law, mo na nga atong tubagon karon. O mao ni ang paghanay ni Paul ug mao ni karon nga person nga iyang gidefend ang law. Kay sa verse 5 iya manggitudlo nga dili ta maluwas sa law but maluwas ta by faith. We were justified by faith, dili pinaagi sa pagsubay sa law. Then sa chapter 6 mahimo tang balaan, pinaagi gihapon sa faith in Christ. Pinagi sa faith, mabalaan ta, dili na ma-produce ang holiness
Pinaagi sa pagsubay sa law. Now, chapter 7, again, ang girelease ta sa law. So, bad baday ang law? Nasayop baday ang Dios sa paghatag sa law? Why is it nga ang Dios naghatag nining complicated law for us kung di day ta mahimong balaan, di day ta maluwas pinagis balaod, o gikinahanglan nga ma-release ta niini nga law? So now, dinhi si Paul nag-defend sa law ug atong masabtan unsay purpose sa law. Ug now, let's go to the first point. The law, sa paghanay din ni Paul, can convict us. Mo na main purpose sa law, to convict us. Ug how it can convict us? First point, the law reveals sin. Mo ni ang verse 7. Gigamit sa Dios ang law pag-convict sa tao. Sa unsang paagi ma-convict ang tao? Tungod kay first point, the law nag-reveal, nagpakita, nagtudlo sa tao unsa ang sala, unsay sala. So ma-convict ka kung makasabot ka nga sala dayni. Bona verse 7. Let's skip this na lang. Let's go back. Verse 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. You see, the law give knowledge to sin. Pinagi sa balaod, makasabot ka sa sala. Again, is the law sin? Ug ang tubag ni Paul, certainly not. Again, the same sa before, mo ni pinakagrabing negative pag say mo no in Greek. No way. Certainly not. The law of God is not sin. It is not sin. Then, nga naman, ningon si Paul, una, I would not have known sin except through the law. Di unta ko makaila og sala, kundi pinaagi sa balaod. You see? It reveals sin. Gamit tag R para daliin ra natong kwan. R reveal. Muna first point nato. Para dali ra nato inumduman. You see? Kung walay balaod sa Dios, walay sala, di ba? Why sala? I mean, kung way balaod nga dapat ang imong dagan 60 kilometers per hour. Kung wala na nga balaod, then kung mapadagan kag 80 kilometers per hour, wa ka makasala. Pero sa dihang gibutang nga nagbalaod kani nga portion, dapat ang imong dagan 40 kilometers per hour. Kung mulapas ka ana, diha na ka nakasabot, nakasala na ka. Pero kung wala tong balaura, wala kay sala. The same. Din sa point ni Paul. Ang tao di masayod nga nakasala siya sa Dios kung wa gihatag ang balaod. Now sadly, even today, nanang balaod sa Dios, pero kiver gihapon ng mga tao, sakto ba na nga term? Magkuan na tang para maka-kuantas Gen Z connect. Wa gihapoy pakialam ang mga tao bisag nanang balaod sa Dios. Gihatag ang balaod para makaila o makasabot ang tao nga nakasala siya batok sa Dios. So, we are called to the law not to be saved by it, but to be judged by it. Kay nakasabot naman ta nga naay balaod sa Dios na standard, so hukman ta pinaagi nining balaura, dili para maluwas. Para makasabot ta ug mahukman ta nga maoning standard sa Dios ug naisilot. See, Romans 3:20. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh will be justified in His sight. You see, dili makaluwas ang balaod sa Dios. Ang imong pag-obey sa balaod, not just the 10 commandments, but even the moral law of God, dili makaluwas nimo. Sumpay, for by the law is the knowledge of sin. Morning purpose, usa sa purpose sa law. Pinaagi sa balaod na adihang kahibalo sa sala. So the law
nagpakita og nagpasabot sa standard sa Dios, sa sala. Mo nang unang purpose sa law. Mao nang niingon si Paul, dili sala ang balaod. No. Ang balaod nagpakita sa sala. It's a very important truth. The law simply shows us what sin is by God's definition. Masabtan nato unsay definition sa sala sa standard sa Dios. Dili sa atong standard. Kay usahay ang tao maghimog siyang kaugalingong standard. Good enough na lagi ko para sa Dios. You see, you're making your own standard. Pero ang standard nga gamiton sa Dios man, dili man ang atong pagka-good enough. See? Chapter 3, di ka maluwas. Sa chapter 4, unsay gingon about law. But sin is not, chapter 4, for where there is no law, there is no transgression. Kung walay balaod, walay sala. Chapter 5, but sin is not imputed when there is no law. Ang sala, dili ka gukdon sa balaod kung walay balaod. See? Ang sin, wala gi-impute sa imuha, wala butang sa imuha nga account. Ang sala nimo wa gibutang sa imong account kung walay balaod. See? Chapter 3, chapter 4, chapter 5 mo nag-ingon mahitungod sa law. 3 times. Without law, wa kay sala kung walay balaod. So when God reveals the law, immediately ang mga tao gi-measure ni ana nga standard. Ug ang mga tao nakita nga makasasala atubangan sa Dios. Mao nay gusto sa Dios. Ang tao makakita nga siya makasasala atubangan sa Dios. Let's continue verse 7. I would not have known sin except through the law. See? Ningon si Paul din nga ang balaod sa dihang akong nasabtan, na-convict ko nga makasasala day ko. Nasabtan nako, sa dihang nasabtan nakong balaod, nakasabot pug ko nga makasasala day ko atubangan sa Dios. Now, naghatag siyag testimony, naggamit siyag word nga ako. O probably, sa panahon ni siya nga nakaila sa Dios dito sa road sa Damascus. First person singular. Gikan ni sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Sa iyang kaugalingong sinfulness. He's giving a testimony sa iyang pagka-convict sa dihang nasabtan niya ang balaod. Now for a long time, abi ni Paul nga matarong na siya atubangan sa Dios. You see, he was a Pharisee ug proud kay siya na nga pagka-Pharisee. Hudiyo sa mga Hudiyo. Kung atong tanawon, makabasa sa law o maka-interpret sa law, grabe ang background ni Paul na scholar good siya God. He could interpret the law based sa rabbinic traditions. Nag-try siya og keep sa law his entire life. Grabe siya ka-religious. Si atong basahon ang iyang testimony. Kung basihan lang ang balaod, ingon ani siya ka-proud. Philippians 3:4-6. Kung ang law lang ang basihan, ingon ani siya ka-proud, ingon ani siya kahabog. That though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Verse 5, circumcise the 8th day. That's part of the law. Gisunod yun yung balaod. Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. Concerning the law of Pharisee. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church, the Christian church. Concerning the righteousness which is in the law, blameless. See? Sa dihang wala pa siya kasabot sa law, nagtuo siya with regards to the law, blameless siya. Kay grabe gud ang iyang pagsunod sa law. And if you remember the rich man, nakigstorya ni Jesus, sama sa gingon ni rich man ba nga, ningon si Ginoo nga, you have to keep the law.
ug ningon ang rich man nga, Ginoo, ako na nang gisunod sukad pa sa akong pagkabata. See, since my youth I have kept all the law. So, how could they say that? Tungod kay para nila ang law is just external for them. Gihimo lang nilang law nga do's and don'ts. What they do and what they don't do. Wala gyud sila magtan-aw internally. Para nila external lang ang law. Unsay imong gibuhat ug unsay wa nimo buhata. Ingon ana ara ang ilang pagtan-aw sa law. Og sa dihang si Paul nakasabot gyud sa tinud-anay sa balaod nga it is internal matter, niingon si Paul, nakita nako nga makasasala day ko. Before, so wala pa siya kasabot sa balaod, it's just a matter of do's and don'ts, obedience lang. Abi niya blameless siya, abi niya righteous siya. Sa dihang nakasabot gyud siya tinud-anay sa law, convicted siya, og ningon siya, it reveals sin. I am a sinner. Wa ko kasabot nga magkasasala day ko, abi na ko blameless ko. Sinner man day ko. See? O nga nung nakaingon man ta nga internal ang law, dili external, dili lang a matter of what you do and what you don't do. Tungod sa iyang gigamit nga example sa law. Specific law nga gigamit niya din ni verse 7. See? Verse 7 again. For I would not have known covetousness unless the law had said you shall not covet. Of all the 10 commandments, kanilang ang ika-10th commandment ang inner nga sala. You see, thou shall not murder. That's external. That's what you do. Thou shall not commit adultery. That's external. That's what you do. But coveting is personal. It's inside. It's your heart. Imo nang kasing-kasing nga maibog ka. Di na external na imong buhaton. It's your mind. It's your heart. Mao'y gigamit din nga example ni Paul. Sa dihang nakasabot siya nga ang standard sa Dios dili lang dai what you do and what you don't do, unsay imong nas kasing-kasing. So siha, og i-compare sa standard sa Dios ang imong tinuod nga ikaw personally sa sulod. See? So mo na intention sa law. Dili lang na external commands, but internal ones. O sa dihang nakasabot si Paul niini, mo nang nakaingon siya, nakita nako nga makasasala day ko. Dili day ko blameless, dili day ko righteous. Bisan pag nag-obey ko sa law, kaniadto tungod kay nga akong pag-obey external raman. It's a matter of what I do and what I did not do. So, mo na yung experience ni Paul. And I think it speaks for all. Kanato, tanan nga nakaila sa Dios nga diha sa balaod, sa standard sa Dios, atong nakita nga makasasala dayta, maunang ning tawag ta ni Jesus, rescue me, save me. Because I saw my sin, I learned and realized your standard diha sa law, then nakita nako nga kinahanglan kong luwasonon. So, kung ikaw nakailanan ni Kristo, part ni sa imong nasabtan. Nga ang standard sa Dios, ang balaod sa Dios, di gyud nato makabot. Ug mao nang makasasala ta, ug nakasala ta sa standard sa Dios. Wa lang tay trouble controlling outside. Wa lang tay trouble sa external natong pagabuhaton. Naghapon tay mabuhat externally nga against sa balaod sa Dios. Worse is, we also have trouble controlling our inside man, our inner man. So, ang tao nga nakaila na sa Dios, nasayod yun, nga pinaagi sa standard sa balaod sa Dios, nakita niya yung kaugalingon nga makasasala siya, mao nang nagtawag siya manluluwas. So, the intention of the law is to show sin, to be what sin is. Nga nakakorrupt di ay sa atong whole nature, even the deep within us.
corrupted pod ta. Mao ning usa sa purpose sa law, that we are corrupted internally. Og sa dihang nakita na ni Paul, nangingon siya nga ang iyang legalism, it's a garbage. Ang iyang pag-ingon niya nga, I count it all rubbish. The word rubbish there, I think it's Philippians 3 verse 8. I count it all rubbish. Ang iyang gisaligan sa una, kanang word nga rubbish, sa Greek word is manure. Tae lang to. Ang iyang gihimong gipasigarbo sa una. It's garbage, it's rubbish. So para dignified nga word, di mo gamit og manure, gihimong garbage or rubbish ang ilang term gigamit. But sa Greek yun, manure, dung. Then, so mo tong unang point, the law reveals sin. Una nga purpose sa law, mo na makonvict ka. Then verse 8, the law rouses sin. Para gihapon natong gamiton, it aggravates, ning palala sa sala ang balaod. Verse 8, but sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. For apart from the law, sin was dead. See? Taking opportunity, iyan ang balikon later sa verse 10. Kaning taking opportunity, kung ako masayop, a forme, it means it's a launch pad. Ang law nahimong launch pad, base of operations, diha sila nagplano para mo attack. Mo nay nahimo sa law, nahimong base of operations to launch an attack. O pinagi sa law, ang sin, gigamit sa sin ang balaod o nag-produce o daghang evil desire. For apart from the law, sin was dead. Let's start from the ending, naming a verse. For apart from the law, sin was dead. The idea is not that sin, wala kay sala. Ang idea din ni Paul nga, wa siya masayod o wa siya ipakialam o wa siya maapektuhi sa sin sa dihang wala pay balaod. See? Wa gid siya ma-convict sa iyang sala. Wa gid siya ma-overwhelm sa sala sa dihang wala pa masabtan niya ang balaod. Wala siya kayo'y concern sa iyang sala sa dihang wala pa niya masabtan ang balaod. Sin was dead. Dili pa siya para ni Paul monster nga nag-overwhelm niya, nga nag-convict niya, nga sige habol niya, makasasala ka lagi Paul. Og tungod kay nakay sala, silutan ka gyud sa Dios. Og tungod kay makasasala ka, mamatay yug ka sa walay katapusan. Wala pa na niya. Mo nay meaning niya nga sin was dead. Wala pa siya ning feel og conviction nga sinner siya atubangan sa Dios. Apart from the law, mao na. It's dormant. It's not fully active. It's there but dili pa siya monster nga nag-consume sa tao. Apan sa dihang ang law ning come in na, nasabta na ni Paul, nasayod siya nga makasasala day siya. And then it rises nga mo-consume na sa tao. Wala lang ning sa experience ni Paul, walang niya masayod. Wala lang siya masayod nga makasasala siya. Ning consume po siyang kaugalingon sa diyang nasayod siya nga makasasala siya. Na-concern siya kay makasasala day siya, kay kailaman siya ang Dios balaan og matarong. Nga adunay silot sa tao nga makasasala. Mao nang it rouses sin. Naghimo sa sin nga monster nga mo-consume sa tao. Dili lang kay sin begets sin, dili lang kay ang sala mas mudaghan pa sa tao, ang sala pod mo-consume sa tao sa dihang masayod siya sa law. Ma-overwhelm ang tao sa sin. Now, see,
daghang mga tao nga walay pakialam bisag nanang balaod sa Dios tungod kay wa gid sila masayod sa balaod sa Dios. Now, nasayod sila kung ang tao kakamit murder, expected ug okay kay sila nga mapriso tong tao nga nang kakamit og murder. Pero wa siya magsudong siyang kaugalingong kinabuhi nga makasasala day sa atubangan sa Dios. Kung ang uban makasala, siya gyud mo feel nga dapat silutan. Sama baron sa atong nasod sa Pilipinas, daghay korap, daghan kayo nasagmuyo o gusto gyud masilutan ng mga korap. Ingunan ang feeling sa tao. Pero daghan sa mga tao nga ingunan ang feeling wa magtan-aw sa iyang kaugalingon nga makasasala day sa atubangan sa Dios ug angay silutan. See? It's sad. Wa nila makita nga monster ang sin nga naa nila sa ilang kaugalingon, nga mag-consume nila o magdala unya nila sa walay katapusang kalayo. So apart from the law, sin is dead. Mao nang importante sa dihang mag-ibanghelyo ta, pasabton yun ang tao nga makasasala siya. Kung mag-share tag sa gospel, importante nga di lang ta mag-dwell sa love of God, we should equally share the justice and righteousness of God. Kay kung ang tao di masayod nga siya makasasala di ay, ug makonsume sa iyang sala, then di siya manawag ug manluluwas. Kay para niya, I'm okay. I'm good enough. Wa man ko makapatay, wa man ko mangawat. Siyaro silutan ko sa Dios. People should know that they are sinners before God. Mauning purpose sa law. Mauning gihatag sa Dios ang law para makita sa tao nga siya magkasasala. Back to our verse. But sin taking opportunity. It's a military word kanang taking opportunity. Katatang gingon, a forme, it's a launch pad, a base of operations to launch attack. Sin taking opportunity by the commandment produced in me all manner of evil desire. See? Gigamit ang balaod sa sala para man-launch siya attack, para managhan siya o mo-consume sa tao. O ang effect ni ana sa imo, ma-consume kag nagkalain-laing mga evil desires. Tungod kay naa nay balaod, gigamit ang balaod sa sala para mag-desire ka o mo disobey ni anang balaod. Lain-laing sala. Di ba? Di wa bata kabantay ni ana kung nay gidili mohay nooy nindot or lami. So ingon ana kadaotan ang sala. Mo na itong last point. Grabe, gigamit ang maayo nga balaod para mahimong base of operations para managhan siya o consume sa tao. Rouses sin. See? Para managhan, para mo rise siya to attack and to consume people and humanity. So, ang tao nang ginahanglan jud manuluwas. Kay pinaagi sa balaod, nakita nato nga makasasala ta, ug nakita nato nga pinaagi sa balaod na consume ta sala. Ug nga wa gyud tay mahimo sa atong kaugalingon kay na-overwhelm naman ta sala. Pinaagi lang sa pagtuo ni Kristo kita ma-rescue gikan niining sala nga nag-consume kanato. So dapat makita nato that we are bankrupt, totally depraved in front of a holy and a righteous God. So, again, dili ang law maoy sad-an at fault. Ang sin maoy at fault. Ang law naghimo sa iyang good work. Pag-show nga kita makasasala o pag-show nga kita na-consume sa sala. At work ang law. Now, another description ini.
kung ikaw nakapatay, gisilutan ka, gibilanggo ka, tungod kay nay balaod against pagpatay, unsa may at fault niya na? Ang balaod ba at fault nga na priso ka? Mao ni ang point din ni Paul. Is the law sin? Nga hukman ka sa Dios nga makasasala ka? Same ra na dinis kalibutan. Sa dihang nakapatay ka, naa may balaod ang nakapatay ibilanggo. Tungod kay nakapatay ka o gibilanggo ka, at fault ba day ang balaod? No. Ang sala mo ay at fault, dili ang law. Ang imong paghimo sa sala mo ay fault nimo, dili ang balaod. Mao ni ang point din ni Paul. Kaya ang purpose sa balaod, makita na imong sala o to rouse sin. Launchpad sa sin. So Galatians 3:21, ako lang basahon diri. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by law. See? Kung napay law nga makaluwas, makahatag nimo kinabuhi nga walay katapusan, then ang pagkamatarong unta gikan pinaagi sa pagsunod sa balaod. Pero tungod kay dili pinaagi sa balaod, gihatag sa Ginoong Kristo. In other words, there was nothing wrong with the law. If there could have been a law to give righteousness, the law would have done it. Pero di man makahatag ang balaod sa pagkamatarong nga makapasar sa standard sa Dios. Dili ang law mo ay wrong, but something wrong with the people, not the law of God. It's not the law that's the problem. The law is not the problem. People are the problem. Mao nang gihatag ang balaod sa Dios, balaod nga good, balaod nga holy, para makita sa tao that you have a problem, that you need me to transform you nga makapasar sa akong standard. Mao na'y purpose sa law. What the law did was to create a launching point, a base of operations for sin to took off, masabtan sa tao nga hilabihan gyud ang iyang sala at tubangan sa Dios. Third, so it reveals sin, it rouses sin ang law. Now, third, the law ruins the sinner. Kung masabtan nimo ang balaod, it will destroy you. And even if wa ka makasabot sa balaod, gamiton sa Dios ang balaod sa Dios to destroy you, to ruin you, to judge you. Verse 9. I was alive once without the law. Now, wa siya mag-ingon diri spiritually alive ang iyang alive dinhi. Wa siya mag-refer niya ng spiritually alive. He means, I was doing fine. I was living the life. I was happy. I was satisfied. I was contented. I thought I was self-righteous. See? I was alive once without the law. Sa dihang wa pa ko kasabot sa balaod, I was living the life. I thought I'm blameless. I have no concern against sin. Everything was fine. Walay conviction, walay disturbance tungod sa sin. Again, verse 9. But when the commandment come, sin revived and I died. Sa dihang nasabtan niya ang tinuod nga meaning o purpose sa balaod, nakita niyang sala, ug nakita siya nga patay siya atubangan sa buhi nga Dios, sa balaan nga Dios. Ang iyang died nga bot pasabot dinhi nga tanan niyang hopes, tanan niyang gikuptan nga security, tanan niyang dreams, tanan niyang gicount nga kanigyod points ni nako para dadon ko sa Dios ang gingharian. Kana tanan
na shattered ug mao nang destroyed siya, na devastated siya, na ruined siya. Tanan niyang gisaligan nga abi niya maoy nakapahimo niyang righteous sa dihang nasabtan niya ang balaod, it all counts as nothing. Mao nang naruin siya. Sinner man di ay ko. Ang akong gisaligan sa una, wa man di ay kapuslanan. Now, na-concern na ron siya nga makasasala dahil siya atubangan sa balaan nga Diyos. This is again the loss of all security, the loss of all self-esteem, the loss of all ability to think you could save yourself. See, nagsalig man siya kay Hebrew of all Hebrews. Pharisee siya. Di lang siya kabasa, maka-interpret, makatudlo pa siya. Abi niya blameless kay gisunod niyang balaod. Sukad pa sa iyang pagkabata. Pan sa dihang na ibaw-an niya gyud ang tinuod nga purpose sa law, he died. Feel siya og devastated, ruined. Kaya ang iyang gipangkuptan, ang iyang gihaguan sa una, wa man day bili. Ang akong pag-zeal, pag-persecute sa church, abi nako according to God's will to. O points to nako para malangit to. Kawang ramanday akong hago sa una, wa man day to'y kapuslanan. See, I died. Mana. And then, I was broken in spirit, I was convicted. I became repentant and I mourned over my sin. Part na sa I died. Part na sa I died. Paul has come to the point in his own life here that he is really looking for a way out of this grabbing a guilt tungod kay na-expose siya sa law. Wa lang siya masayangan sa iyang gihaguan, ning feel na po siya guilty before a holy God tungod kay nasabtan na niya ang law. Mao nang I died ngayang giingon din na. Morning, the law ruins the sinner. It devastates him. Kung masabtan lang nimong balaod, kawang ang imong pag-apil sa seremonyas, ritual o prosesyon. Kanang imong mga paghago, ma-devastated ka kay di ay naigo nga points ka sa langit tungod niya na. And then ma-devastated po ka kay makita nimo nga grabe day ka nga makasasala at ubangan sa Dios. Nga bisag usa lang di ay kagamay nga hugaw, di nakamaadtog langit. Bisan pag 999 ka balao di mong nasunod, ang usawa di day naigo di ay. Ma-devastated jud ka, ma-ruin jud ka. Mo fail jud ka, hopeless. Kay di ka kaluwas sa imong kaugalingon. Kay wa di ay kay mahimo. Morning purpose sa law, it ruins the sinner. Na ang balaod para masabtan nimo, wa kay mahimo to accomplish the law. That's part of the law's purpose. So that you will see yourself, you need a Savior. Aron makita og masabtan nimo nga di ka kaluwas sa imong kaugalingon. Masabtan nimo nga wa kay mabuhat aron ma-fulfill ug ma-accomplish nimo ang law. You need a rescue. Mao nang purpose sa law. It ruins the sinner. Kung ma-realize nimo nga sinner ka, you will know na ay paghukom sa Dios. Ug salamat nga dili ra diha kutob ang balaod. Kay pinaagi pad sa balaod, masabtan nato kinsa ang Savior. Siya di ay ang Savior. But the law itself cannot save you. The law's purpose is to know that you are a sinner. For sin, mo lunch, managhan, mo consume sa tao, and for the law to ruin you. For you to know nga nagkinahanglan kag manluluwas kay wa kay mahimo sa imong kaugalingon.
That's part sa purpose sa law. So is the law sin? No. Ang law naghimo sa iyang purpose so that madrive ka sa wall ug masabtan nimo, you need to call God. So the law is good because pinagi sa balaod, makarealize ka, nagkinahanglan ka og Dios nga muluwas nimo. You see? Ang balaod gihatag sa Dios. Kung atong hinumduman ang Old Testament, ang balaod gihatag sa Dios para mahimong mapanalanginan ang tao. Mahimong rich, meaningful, joyous, happy ang life sa tao. Mo nang gihatag ng balaod. Mo na gibalik-balik sa Old Testament. Kung inyong basahon ng Proverbs, kung musunod ka sa commandment sa Dios, kung musunod ka sa word sa Dios, you'll have wisdom, you'll have happiness, you'll have long life. See? Daghan na sa Proverbs. Kung obedient ka lang, mo-accept ka sa wisdom sa Dios, imong i-apply ang wisdom sa Dios, tagaan ka og taas nga kinabuhi sa Dios, you will have a good quality of life. Apan ngano man nga di man na nato makuha tungod kay di man ta kapasar sa standard sa Dios. Ug dapat natong masabtan nga dili pinaagi sa atong pag-obey sa balaod. Mahimo gihapong blessing ang law pinagi sa tua sa gikaingonan ni Paul in the newness of the Spirit. Ma-fulfill nimo ang law kung mo believe ka ni Christ, kay para nimo si Christ mag-fulfill sa law. You cannot fulfill the law on your own. You need Christ. Kay pinagi ni Kristo, matuman nimo ang balaod. Pinagi kung tuo ka ni Kristo, you will be given the capacity, the empowerment to obey the law. Og niana na nga time ka mabless sa law. Dili ka mabless sa law kung unbeliever pa ka, because the law will judge you. You cannot fulfill the law kung unbeliever ka. Pero kung Kristohano na ka, na kay bala ang Espiritu sa sulod nimo nga mag-empower nimo to obey the law, then ang law mo bless nimo. Ang balaod mahimo yung panalangin nimo. Maka-give nimo og life. See, Romans 8:4. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kanos ani mo ma-fulfill ang law? Pinaagi ra ba sa imong kaugalingon apart from God? No, you cannot fulfill the law on your own. How can you fulfill the law? According to the Spirit. See? If you believe in Christ, God will give you the Holy Spirit. That's part and parcel, package na, part na sa salvation package. Di lang forgiveness of sins, dili lang eternal life ang ihatag nimo, di lang authority to become sons of God, but the Holy Spirit as a guarantee. Maangko nimo ang tanang saad ug panalangin sa Dios. Ma-fulfill nimo ang law according to the Spirit. Pinagis balagi Espiritu Santo. How can you have the Holy Spirit if you believe in Jesus Christ? That's another topic. So, kung wa ka madugtong ni Kristo, the law will be used to judge you. It will not be a blessing to you. Kung nagsalig ka nga nagsunod ka sa balaod, wa kay kadugtungan ni Kristo, hukman ra ka sa Dios. Apan kung Kristohano na ka, ug na kay bala ang Espiritu Santo, ang balaod sa Dios mahimong panalangin nimo ug mo panalangin nimo. Kay ang purpose gyud sa law, part sa law purpose is to bless you, for you to have a good quality kind of life. So medyo taas-taas na ta. And I think we'll stop there.
Diha lang una ta kutob. So, ang purpose sa law, ato lang i-continue next time. Ang purpose sa balaod, sa atong nakatunan for today, and we'll continue this next time. Dili sin ang law. Dili ang law may problema. Ang tao may problema. O gigamit ang balaod sa Dios para makita sa tao na kay problema. O nagkinahanglan ka og musulbad sa imong problema. O kung sakit pa, na kay sakit, nagkinahanglan kag doktor, and Christ is the physician. See? The law reveals sin. The law rouses sin. The law ruins the sinner. Kung masabtan nimong balaod, it will really destroy you. Nga dili day ka kapasar sa standard sa Dios, pinaagi sa imong kaugalingon. Not even religiosity. See? Mo-obey ka sa rules and regulations sa church, mga do's and don'ts. Di man na mo'y himo ni mo makapasar standard sa Dios, kay di man na mo'y purpose sa balaod. Makasala man gihapon ka. Pero kung nadugtong na ka ni Kristo, you will be forgiven of your sins, even future sins. He is faithful and just to forgive your sins. And you will have eternal life. And then the law will be fulfilled in your life, then you will be blessed by the law. So, it's a good day today. Kung wala pa ka madugtong sa Ginoo, believe in Jesus Christ. Kay pinaagi lang ni Ginoong sa Kristo, baka baton kag kaluwasan, pagkamatarong, mahimo kang balaan, ma-release ka sa law, ug ma-fulfill ang law sa imong kinabuhi. Kung dawata si Kristo, kung wala pa ka. Kung Kristohano na ka, padayon og tuon sa law, para padayon nimong makitaan nga makasala ka o magpadayon kang magpaubos at tubangan sa balaan nga Dios. Para dili ka makalimot o dili ka manghambog, para padayon kang magdepend sa Dios. O pinagin niya na ang Dios mahimaya o malipay sa imong kinabuhi if you will remain humble. For God resists the proud but gives grace to the humble. So, padayon gihapon og tuon sa balaod sa Dios so that you will see how high God is and how low we are and that we need Him to bridge the gap. Let us pray. Father, thank you so much for your word today. Thank you, Ginoo, nga imong gihatag ang balaod para kami masayod nga kami di ay makasasala o na-consume sa sala. O nga wa kami mahimo sa among kaugalingon. Even amo pang i-obey sa law, di namo ma-fulfill ang law on our own. Thank you nga imong gihatag ang balaod kay pinagi niya na makit-an namo nga kami makasasala ug masayod kami nga nagkinahanglan kami og rescue, Savior, to cleanse us from all our sins and to give us eternal life and to bless us eternally. Thank you that you are that God. Thank you that you are that Savior. Even ang balaod nag-declare that you are the Savior, you are the Messiah, who fulfilled all the law for us. And so, Lord, help us to remain humble before you. And help the people here, Ginoo, wala pa'y kadugtungan diha kanimo to realize how sinner they are, how sinful they are, and that they may realize the gravity of sin, that the wages of sin is death. We are not okay on our own. We are not good enough and will never be good enough on our own. Help them to realize that they need you as their Savior to rescue them from the condemnation of their sin. Help us to know you more. In Jesus' name we pray. Amen.